Hello! Good afternoon! Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome once again in my vlog, Rufa's Kitchen. So sa hapong ito, magluluto po ako ng isang fried, parang ladyfinger fish fillet. Ladyfinger fish fillet. Papakita ko na sa inyo kung bakit sinasabi kong ladyfinger fish fillet. Ito ay isang fillet na isda, cream dory, na yung white fish na ginagamit ng mga usually ang gumagamit ito mga Japanese. Pero susubukan ko kasi parang sa akin lang tong version gagawa ako ng sarili kong version. So ipapakita ko na po ang aking gagawin ngayon na ladyfinger fish fillet. So dadalhin ko na kayo dito sa aking mga recipe na aking gagamitin. So, yung sinasabi ko sa inyong ladyfinger fish fillet, ito po yun. Kabibili ko lang po sa supermarket. Ito, mayroon kasi mabibili na sa supermarket na nakaganito na. And may mabibili din kayo na buo pa. Pero pinili ko po ito para hindi na ako mag-slice. Ayan. So, usually ito nakikita sa mga frozen section kasi doon lang po itong kandori sa frozen section. Makikita nyo cream kandori. So, yun ang bibili niyo. So, ikat lang po ito. Kung wala kayong makuhang cut na, pwede kayong bumili ng buo na fish fillet talaga. Kayo na pong bahalang mag-cut. So, ito, mayroon tayong dalawang itlog. Ayan. Nabasag na po yung isa. So, mayroon tayong harina. 1 cup po yan. At 2 cups na breadcrumbs, Japanese breadcrumbs. So, mayroon ako ditong naka-chop na cilantro para mabango. Mayroon tayong black pepper. Mayroon tayong salt. Yan, salt yan. At syempre, mayroon akong maraming bawang. Kung bakit ko nilalagyan ng bawang? Kasi malansa kasi ito masyado. And of course, nakakalimutan ko, mayroon tayong lemon. So, ang gagawin ko sa lemon, pipigain ko dito. Wait lang. So, gagawin ko sa lemon, ito, pipigain ko dito kasi masyadong malansa yung ating cream dory na fish fillet. So, siguro mga 3 tablespoon, tama na yan. Kung wala naman kayong pwedeng kalamansi po. So, ayan na, piniga ko na. So, na mga 2 tablespoon ito. So, ang gagawin ko ngayon, siyempre, maghihit na tayo ng ating mantika para sa ating deep frying. So, of course, lalagay ko na yung asin dito sa ating cream dory. Cream dory kasi mayroon marami doong fish fillet, pero so ilalagay ko na rin yung ating black pepper. So lalagyan ko ng ganito, yung black, bawang. So ilalapit ko kayo para medyo So ngayon kakamayin ko na lang. So lalagay mo na tong ating lemon juice. Bakit nilalagyan ko ng, ako talaga kinakamay ko para mamamasals mo ng husto at manunuot ng husto doon sa laman yung ating minsan ito nagdidikit kasi nga gawa ng frozen pa siya. So, ganyan. So, be sure na kailangan lang kasi massage mo talaga. Pero mga bes kailangan nakaano na kayo. Huwag naman yung kulamusin ng husto at pipigain. Yung bang ikot-ikot lang para yung ating asin, bawang at anong tawag nito? At least mag-aano talaga. So itong aking cilantro, lalagay ko po dito. Pwede dito ilagay. Pero since gusto ko ang cilantro, makikita dyan sa ating
makikita dito. Halo mo dito para magkaroon siya ng kulay mamaya kung ating ididip dyan. Kasi diba, yan. Para na magkaroon ng kulay. Pero usually talaga, plain lang. Wala namang kulay. Sabi ko nga sa inyo noon pa, maarte talaga ako. Kaya nilalagyan ko siya ng mga kulay dyan. Yan. So, mamaya, pag ididip natin, may kulay na siya dyan. So, yan po, ha? So, ngayon, okay. So, ang gagawin natin, layo ko muna tong bawang. So, ang gagawin natin is, babatingin natin yung itlog. Be sure na ang inyong oil, ha? Nakapainit na doon para pag, ano ninyo, lagay na lang ng lagay. Ayan. Yan. So, tama na po yun. Naaano na natin. Namimix na natin. So, mabusisi ang paggawa nito. Sobrang busisi ang paggawa nito. Okay lang. Wait lang ha. Aanuhin ko lang yung mantika. Okay. So, ang gagawin natin, kinakamay. Kakamayan talaga siya. Kasi kapag hindi mo siya kinakamay, although, ganito po yun, no? Para lang talaga, yan. Sausaw dito. Wait lang. Yan. So, sausaw natin dito. Para kang nagluluto ng, yan. So, sausaw naman natin sa itlog. At, dito naman sa ating breadcrumbs. See? Nanunuot na yung ano to. Wait lang, kukuha lang ako na ito. So, ganyan oh. Diba? Yun. So, eto na po yung kinalalabasan. So, lagay natin dito. Kuha na naman tayo uli. Dip natin dito. Sausaw na naman natin sa itlog. At i-dip natin dito sa breadcrumbs. So, yan o. Yan. So, ulit-ulit lang po hanggat sa maubos, no? Siyempre, ididip ninyo ito talaga hanggat hindi nyo pwedeng iprito nang hindi ninyo ididip. Kailangan nakadip talaga po ito. So, dip ninyo lang ng dip dyan. Yan. Kailangan po, pwede namang hindi Japanese breadcrumbs, pero mas preferred ko yung Japanese breadcrumb kasi medyo maganda yung textures niya. So, ulit-ulit lang po hanggang sa matapos ito. Yan, basta ididip nyo sa flour, ididip nyo dito. Yan. So, ganyan na po yun. Madali lang naman eh, no? Basta flour, egg, and then breadcrumbs. So, sabi ko nga sa inyo, maghanda na kayo ng 2 cup na cooking oil para sa deep frying. Kasi i-deep fry nito. Sandali lang po ito i-deep fry mga best. Promise. Yan, dumidikit lang kasi, no? Wala tayong magawa kasi ganito talaga yung isdang ito. Dumidikit pagka, hindi siya dumidikit kundi pag nilalagyan mo ng flour, talagang ganito ang mangyayari. Yan. So, pagkatapos ninyo ito magawa lahat,
Naku, mukhang nauubusan yata ako ng breadcrumbs. Mukhang hindi magkasya, pero okay lang. At least, mayroong akong nagawa. So, ganun lang, no? Repeat lang, no? Yung, ano ninyo, sausaw, tapos ididip ninyo. Yan. So, mayroon akong dalawa dito. Pero in a way, wala na akong magawa kasi wala na tayong breadcrumbs. So, ang gagawin ko na lang ay iibahin ko na lang siya. No? So, aalisin ko na to. Hugas lang ako ng kamay. Kasi masyadong makalarts. So, pupunasan ko muna. Kasi sobrang kalat naman. So, ito na po yung na-dip natin, no? Ganyan na ang itsura. Ganyan na ang look niya. So, since mayroon pang natira, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, nauubusan na ako ng aking, so may natira pa ako, guys. 3 piraso. Pero anyway, don't worry. Ngayon, dadalhin ko kayo dito sa aking pagpiprituhan. Manipis yan ang aking panagpiprituhan. So, ito na yung aking paglalagyan. Manipis po yan. I mean, ganyan na lang kasi para kitang-kita ninyo. Kasi kung sa malalim ko ilalagay, ay hala. So, ganito ang gagawin ko. Para tignan natin kung ayan. So, madali lang po ang pagluto nito, ha. Hindi siya matagal. So, basta be sure na deep talaga yung ano ninyo. So, ganyan lang, napakadali lang. So, kung gusto pa ninyong dagdagan ng cilantro, bakit ko dinadagdagan ng cilantro? Kasi masarap sa yung pagkagat ay talagang napakaganda ng cilantro. So, yung apoy, dahan-dahan lang. Hindi talaga siya yung sobrang lakas. Low, medium lamang. So, ito yung dito natin ilalagay. Pinagpatong-patong ko na. Para tutulo dyan yung kanyang. Ito talaga yung kakaiba. Yan. So, sandali lang po ito maluluto kasi ang isda naman ay hindi natin kailangan na ating i-overcook. So, ayan. Ayan, oh. Nag-brown na siya. So, mabilis lang po itong ladyfinger tandoori, no? Kasi hindi siya yung isdang matigas. Ito yung isda na napakalambot niya. Hindi kailangan na anuhin natin, patagalin natin. So, huhugas lang ako ng plato dito. Kasi, mamaya, gagawa tayo ng sausawan. Okay? So, pabayaan muna natin dyan. Kukuha lang ako ng mayonnaise. Saan na ba yung mayonnaise? Oops. Hindi ko yata abot ang mayonnaise. So, ganun lang po yan dyan. Hayaan mo na natin. Kasi abutin ko muna ng mayonnaise. So, gagamit tayo ng mayonnaise. So, hayaan lang muna natin dyan siya na. So, gagamit ako ng mayonnaise. Japanese mayonnaise. Ayan. Nakabalot yung Japanese mayonnaise. Binubuksan ko dito. So, i-brown lang natin ng konti mga besha kasi
mas maganda tignan kung na-brown talaga siya. Pero hindi rin kailangan sobra-sobra yung pagiging brown niya. Yung eksakto lang, hindi siya brown masyado, hindi naman siya maputi din. So, ayan o. Ayan na siya. Ayan. Ganyan lang po. So, lalagay na natin dito. Ayan. So, hindi pa siya masyadong brown. So, lalagay tayo ng isa pa dito. Siguro, huwag niyo lang ninyo akong tanungin kung bakit maliit yung kawali ko. Kasi, mas nakakasave ako ng oil dito. No? Kaysa sa doon sa malaki. Yan. Madali lang pong gawin mga best, diba? Hindi naman mahirap talaga. I'm sure hindi kayo mahihirapan nito. Kasi sobrang dali lang talaga. So, hindi na po ako naglalagay ng ano man, kasi baka ito lang talaga ang nilalagyan kong maliit. Pero tingin ko hindi maganda kasi natutumba siya. So, ito yung papalitan ko. Kasi natutumba siya. So, ganyan. So, napakadali lang naman talaga. Walang ano yan. So, habang ako iwanan muna natin yan dyan. Dito tayo. Gagawa tayo ng ating malilinis na po itong aking mga nakalagay dito. So, gagawa tayo dito ng ating sausawan. So, bubuksan muna natin itong yan. So, nakagawa na tayo ng so, sausawan. Gawa lang tayo ng sausawan kahit konti lang. Mga siguro 2 tablespoon na mayonnaise. Tapos, ang gagawin natin, lalagyan natin ng lemon. Yan. Lagyan natin ng lemon. Hindi naman lahat nilalagyan. Hindi naman lahat ng lemon nilalagay natin. Pero, kahit pa paano, may lemon. So, lalagyan natin yan ng yung fresh na yan. Paminta po ito ha. So, dito ko lang siya pinaano. Yan. Yan, para mayroon siyang Tapos, lalagyan natin siya ng garlic. Kaya, ang dami-dami kong garlic kanina. Yan. Yan, halo-halo lang. Ganyan. Ayan siya. Ay, saan ba napunta kanina? Ayan, halo na siya. Tikman ko. Yes. Tapos, lalagyan ko pa siya ng kunting sesame oil para add the flavor. Patak lang po, hindi naman kailangan na sobrang sesame oil lang. Wow!
parang hindi pa ako kontento. Sa akin, gusto ko lagyan lang ng pinch of salt. At saka pinch of sugar. Just to balance. Pinch lang. Yung just to balance the taste. So, ito lang yan. So, mamaya, don't worry. Ngayon, kung gusto nyo gumawa ng maraming sauce, ay di, tansahin na lang ninyo. Yan. Tignan ko. Sarap. Okay? So, ang gagawin ko ngayon, lalagay natin dito. So, ang gagawin ko ngayon is dito tayo mag-platings. So, dito tayo maggawa ng lapit kayo, lapit para matututo kayo. Wow, sarap. Ang sarap ito. Yan. Lagyan ko lang ng konting arte dyan para at least maganda. So, tatabi ko muna to dito. Hindi. Dito ko na lang lagyan ng konting arte. Kukuha tayo ng konting arte. Yan. Lalagay natin yan dyan. Tapos, kukuha pa tayo ng kumuha pa ako ng isang yan. Yun yung ating looked on. Yan. Yun yung ating ano ngayon. So, gusto ko lagyan ng konting art. So, balik tayo dito sa mga niluluto natin. Yan. Hindi ko alam, itong isa talagang ayun, kaya pala siya umano na din. Sobrang brown na siya. Ayan. So, kita nyo, kaya ako nahirapan gawa ng maliit na kawali, kawakawali. Ito kasi pang ano lang ito ng aking pang ano lang yan ng itlog, lutuan ng itlog. So, ayan. Ayan. So, don't worry kasi mamaya plating tayo ng ganito. So, sabi ko nga sa inyo, huwag masyadong luto. I mean brown. Yung sakto lang siya. So, tignan lang ninyo kung paano ko yan, hindi talaga siya, wag na wag yung malakas na apoy. Kasi pag malakas na apoy, wale.
masusunog yan. So, yung ganito lang. Kita nyo? Oh. Ganyan lang po talaga. Ganyan lang ang pagiging brown niya. Yan. Sana naman aabot ako ng ilang 25 minutes pa lang naman. So, I'm sure aabot tayo nito. Kasi hahabulin ko talaga na makakaabot ako ng wag lang masyadong ano kasi umaapaw. Umaapaw siya. Kaya inaano ko lang kasi yung mantika baka biglang aapaw din. So ganyan lang oh. Yan. So hindi lang masyadong kaya ko lang talaga ito ginamit na maliit na to, pang ano lang to pang egg lang. Ano kasi po, yung nagtitipid po ako sa mantika, kaya pagpasinsahan na po ninyo. So, hayaan muna natin yan na maluto sila lahat. So, yan ang aking platings. So, hayaan natin kung maluto talaga siya. So, hindi kailangan talaga na mamadaliin natin. Yung katamtamang ano lang. So, alam nyo guys, anyway, luto na yan. Luto na tayo, oh. Yan. Yun yan. Ganyan po yan. So, gusto ko tikman to. Gusto ko talagang tikman to kasi maganda, di ba? Di ba? So, yung ating sausawan dito na anong tawag nito? Mayonnaise. Sasawsaw ko na siya. Try ko ha. Harap. Sarap guys. Sobrang lambot. Sobrang yummy. Yum. So, napakalambot, napakasarap. Plus yung sauce niya, pwede rin naman kayo gumawa ng ibang peanut butter sauce, pero kayo na po ang bahala sa panglasa ninyo. Kasi masarap din naman yung peanut, pero the best talaga itong mayonnaise. Kasi kahit sa trabaho ko, gumagawa ako ng sausawa na ganito, mayonnaise. Pero kung wala kayong Japanese mayonnaise, wag na po kayong magmamroblema. Kung ano lang po yung available ninyo sa kusina, yun yung gawin ninyong sausawan. Kasi ang mayonnaise na Japanese is napaka ano niya, may medyo pricey siya, no? Hindi siya talaga sabihin mura. So, ito maliit lang siya, 200 plus yata. Pero kung carry ninyo naman, why not, no? So, yun lang yun. Huwag kayong mag-aalala kasi yung sauce na yan, siguro naman nakita niyo kung paano ko dinimo yung ano, yung sinasabi ko nga sa inyo na ikat, yung piliin niyo yung cut na fish tandoori,
cream tandoori, no? Yun yung tatak na kinuha ko kanina sa supermarket. So, kung wala naman kayong makitang nakakat na parang finger, kayo na pong bahalang mag-cut. Mayroon naman siyang fish fillet doon na cream dory, no? Kayo na po yung mag-cut. Siguro mga 1 and 1/2 or 2 inches thick. Huwag lang masyadong manipis kasi madudurog po yun. Kasi frozen po siya, hindi siya fresh. So, kailangan po medyo kapal-kapalan na ninyo ng konti. Konti lang. Huwag naman yung laki-lakihan. Kasi, nasa inyo rin. Pero maganda kasi, pag yung parang lady finger lang siya. Hindi talaga siya makapal masyado. No? So, ang cream dory na nakikita ko kanina is 500 grams. That is 120. Oo, 120 ata. Something ganon. 120, 120 plus. So, marami na siya. Ilan na po kaya ito? Ilan na po ang makakain ito? Diba? So, siguro sa isang tao kaya na yung 3 dyan. Siguro mayroon pa akong natitira dyan na 4. Siguro yung mga hindi malalakas kumain, yung mga nagda-diet, kagaya ko, siguro 2 piraso, okay na po yon. Sapat na po. So, ganun lang po yan pagluto. So, pwede kayong gumawa ng peanut butter sauce, pwedeng mayonnaise sauce. Depende po yun sa inyong panlasa. Pero itong mayonnaise sauce na ginawa ko, kung gusto niyo damihan pa, i-dublehin ninyo, anuhin na lang, tikman na lang ninyo yung panlasa. Kasi, ang ginawa ko ngayon na mayonnaise sauce is yung light, very light lang talaga siya. Hindi yun siya maalat. Hindi yung sobrang, di ba yung ibang mga mayonnaise matatapang? So, itong mayonnaise na ginamit ko talaga is sobrang light lang talaga. Napakasarap. So, lagyan niyo ng maraming bawang. Pwede din ninyong lagyan ng chopped cilantro para to add, yung maganda lang sa mata tignan. Yung colorful ba? Oo. So, kung sabihin ninyo, ay paano kung wala akong lemon? Bumili ka ng kalamansi. Pwede yung kalamansi. Huwag na yung lemon. Sobrang mahal ang lemon, promise. Yung isang lemon sa supermarket is 54. Pero depende sa laki. Kung malaking-malaki, nasa 70 plus yun. Pero kung kumuha ka ng kalamansi, 3 kalamansi medium size, pwede na po yun. So, paano kung wala akong sesame oil? Huwag na po niyong lagyan ng sesame oil. Huwag na kayong mamroblema. Okay na yun kahit walang sesame oil. Kasi yung sesame oil is to add the flavor lang para pagkagat ninyo, maramdaman ninyo sesame oil. Masarap. Iba yung dating kapag kinagat na ninyo yung isda na nakasawsaw doon sa mayonnaise with sesame oil. Okay? So, kung wala kayong sesame oil, pwede. Huwag na kayong mamroblema. Kung wala naman kayong cilantro, pwedeng bawang na lang. Huwag na kayong mamroblema. Huwag na ninyong bigyan ng stress yung sarili ninyo. Masarap na yun. Basta, yung mayonnaise, lagyan ninyo ng lemon o kay calamansi juice. Tapos, lagyan ninyo ng sesame oil, kunting asin, kunting asukal, black pepper, okay na po yun. Kaya paki-like, paki-share, paki-subscribe, at paki-hit na rin yung notification bell para tuwing ako magluluto, lagi kayong ma-updated at mapapanood niyo ang aking mga lulutuin. Eto, mura lang ha. Magkano lang ginastos ko? That is 120 lemon. Hindi naman nauubos yung lemon. Half of it lang naman ang ginamit ko. Pag wala kayong cilantro, okay lang. So, yung mayonnaise, hindi rin naman yung mauubos yan. So, mga 10 beses bago maubos ninyo yan. Kaya, thank you for watching once again in my vlog, Rova's Kitchen. Bye-bye!